Kahapon po, Disyembre 28, ay Holy Innocents Day. Niños Inocentes. Baby girl, ito yung pag-alaala sa sakripisyo ng mga inosenteng batang lalaki na edad 2 pababa na pinapatay ni King Herod sa kanyang pagnanais na kitilin ang batang Kristo na ipinanganak sa Bethlehem. Ito ang paraan ni na King Herod para masigurong mawala sa daigdig ang batang Jesus na sinasabing magliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Hindi mo naalala yon? Doon sa mga pelikula hango sa kwentong ito, ito yung inisa-isa yung mga bahay kung saan lahat ng mga bata doon ay pinagpapapatay ng mga sundalo ni King Herod. Edad 2 pababa, basta lalaki. Kasi nga gusto niya masiguro na sinasabing isang hari daw na magliligtas sa sangkatauhan ay ipinanganak at nagkaroon siya ng banta sa kanyang panunungkulan. Ito ho yung Niños Inocentes. Holy Innocents Day. Sa Pilipinas, ito baga ang katumbas naman ng April Fool's Day sa Europa. Kung saan ito po yung araw ng pagbibiro at paggawa ng katatawanan sa kapwa. April Fool's Day. Iba hong kasaysayan noon sa Europa, pero ito ho'y inihahambing sa Pilipinas bilang pag-good time baga. Ito nga po yung magpapautang daw kapag Niños Inocentes. Anyway, kaya po naman kahapon ay di ko humalaman kung paano ko tatanggapin o uunawain baga ang balita tungkol sa sinasabing pagpapabakuna ng ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines at maging ilang miyembro ng umano'y Presidential Security Group o PSG at ng gabinete ng Pangulo. Joke ba ito? Nagsimula ang lahat ng dahil sa pagsasabi po ng Pangulo nung Sabado sa isang emergency meeting para pag-usapan nga ang paghahanda ng bayan sa sinasabing bagong strain ng COVID-19 virus na may ilang sundalo na ang nabakunahan ng Sinopharm vaccine. Ang akala ko po'y hanggang doon na lang muna ang kwento. At baka nga naman nagbibiro po ang Pangulo. Di po ba? Ngunit kahapon ay nagsanga-sanga na nga ang kwento. Naglabas po ng pahayag si Major General Edgar Arevalo, ang AFP spokesperson, na there is no COVID-19 vaccination drive sanctioned by the Armed Forces of the Philippines. Wala po tayong alam na AFP sanction na binabakunahan binakunahan ng Armed Forces of the Philippines. Yan po ang sabi ni Major General Arevalo. Kung meron man daw ay kailangan daw i-validate. Ngunit, kinumpirma ho naman kinalaunan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana na may mga miyembro nga ng militar na naturukan na ng COVID-19 vaccine. Meron daw siyang alam, ngunit hindi maaaring sabihin kung aling unit. Ngunit alam niyang meron na ngang nabakunahan sa hanay po ng ating armed forces. Kinumpirma din po naman ni DILG Secretary Eduardo Año na may mga miyembro ng gabinete at Presidential Security Group ang nabakunahan na rin kontra COVID-19. Katunayan, kinumpirma pa ni Secretary Año na umabot na sa second dose ang pagbabakuna sa mga sundalo, maging sa mga miyembro ng PSG. Sa gitna po ng lahat ng ito, ang pahayag naman ni Attorney Harry Roque, ang opisyal na tagapagsalita po ng Pangulo sa online briefing kahapon. Ito ang sabi niya. Unang-una po, hindi po ipinagbabawal ng batas natin ang magpaturok ng hindi rehistrado. Ang bawal po
yung distribution at pagbebenta. So, ito po naman ay tinurok sa mga sundalo na pumayag. Dagdag pa niya, huwag nyo naman pong ipagkait sa ating mga sundalo na magkaroon sila ng proteksyon. Tanggapin na lang po natin na importante na yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga bantay sa ating seguridad ay ligtas na sa COVID nang magampanan nila ang kanilang mga trabaho. Nang tanungin si Secretary Roque kung pinapayagan ba ng batas ang isang individual na magpasok ng COVID-19 vaccine for personal use kahit na wala pa itong approval mula sa regulators, ang kanyang sagot, kung makakalusot po yan, no? It has to be very small quantities, I suppose, no? Kasi kung commercial quantity yan, that will have to require a license. Dagdag pa niya, ang importante ay mayroong EUA o Emergency Use Authorization galing sa China. Ang importante ay hindi po iyon officially inangkat. Ang importante po ay hindi po yan binenta. Hindi po yan distribute. Merong nagbigay, merong tumanggap, tinurukan, full stop. Yan po ang sabi ni Attorney Harry Roque. Sabi nga ng mga taga Mayor Galete, ay sus, nalipong na. Para po hindi na madagdagan pa ang sakit ng batok ninyo ngayong umagang ito, hindi ko na po babanggitin pa ang mga reaksyon ng mga senador sa mga kwentong ito kahapon. Ang mainam po ngayon ay itapat natin ang mga salita ng isang doktor sa isang abogado sa usapin na ito. Amin pong nakapanayam kahapon ni DJ Chacha si Dr. Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration. At amin siyang tinanong tungkol sa pagpapabakuna ng ilang individual sa bansa ng bakuna kontra COVID-19 sa gitna ng kawalan pa nito ng kaukulang approval mula sa kanilang opisina. Simple po lang naman ang sagot ng doktor. Walang nagbabawal sa sinumang Pilipino na magpabakuna sa kahit na anong uri pa ng bakuna, rehistrado man o hindi. Choice niya yun. Desisyon niya yun. Ang ipinagbabawal ika niya ay ang pag-aangkat ng isang hindi rehistradong gamot gaya ng bakuna at pag-distribute nito. Ipinagbabawal naman sa sinumang doktor o medical at health practitioner na siyang mag-administer o magbigay ng hindi rehistradong gamot o magturok sa sinumang tao ng hindi rehistradong bakuna. Ang sinasabi po ni Dr. Domingo na pagbabawal sa pag-aangkat ng isang hindi rehistradong gamot gaya ng bakuna ay isinasaad sa Republic Act No. 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009. Partikular po sa Section 11A ng naturang batas na ang sinumang lalabag sa probisyon na ito ng batas ay may kaukulang kaparusahan na kulong at multa. Kanino po ang mas maliwanag na paliwanag? Yung kay attorney o yung kay doktor? May dahilan po kung bakit dapat munang dumaan sa wastong regulasyon ang anumang uri ng gamot, lalo na ng bakuna na itinuturok sa isang tao. That is science-based logic. Bagamat maaring sabihin po ng iba na mainam na at na-testing ang bakuna sa ilang individual. At ang iba'y makapagbibiro pa na, uy, buti nga at may taga-testing para sa atin. Pero paano kung hindi maging maganda kinalaunan ang epekto nito? I don't think that this is a joke. Tayo po
ay taimtim na manalangin na maging ligtas at matagumpay ang mga bakunang itinurok sa ating mga sundalo. Think about it.